natin makikita ang mga tao may prinsipyo, may paninindigan at gustong magsilbi sa bayan. Hindi para sa sariling interest lamang. So at sa mga talagang madaling umiyak dyan, sige, iyak lang kayo. May oras pa naman kayo. At pagdating na ng tapos ng halalan, hindi lang ilak ang gagawin nyo. Baka hagulhol na. So what's up mga karito, katito na naman po ulit si Kuya Baet. At syempre shoutout po sa ating mga kababayan around the world at ang ating mga mahal na OFW dyan. Of course na ikaw nanonood sa akin. Ano? At yung mga iyakin na nanonood din sa akin, shoutout din sa'yo. Kalma ka lang dyan. Huwag kang iyakin at huwag kang pikon. Diba? Mga karito, kita panonoodin ko sa inyo ang mga pangako ng 12 alyansa para daw sa bagong Pilipinas. Pero kung titingnan ko to at panonoodin ko, 12 alyansa versus nag-iisang Marcoleta. Ready? Ouch. Diba? So yun mga karito, hindi ko na papatagalin to at panoodin nyo. Kayo mismo ang humusga at ano sa tingin nyo. Alright. Marami pa po kami magagawa para sa bansa natin, hindi lang para sa Negros Occidental. As a matter of fact, isa sa mga gusto namin itulak ngayon, kailangan para matulungan ang mga magsasaka at mga mangingisda, itutulak po natin na 50% ng output nila ay bibilin ng gobyerno at babayaran ng gobyerno sa kanila sa presyo nila. Kapag nagawa po natin yan, isa lang po yan sa mga pinaplano namin, marami pa tayong gustong gawin. Po tayo ng isang Sugar Competitiveness Enhancement Fund para nang sa ganon, tuwing mag-i-import tayo ng asukal, yung tarif ay mapunta po sa isang trust fund para po sa mga local producers, sa ating pong manggagawa at pati na rin po sa lahat ng LGUs ng Negros Occidental. Kasama rin po sa pangarap ko maalis ang VAT sa electricity. Ako po ang nag-file ng Senate Bill 2970 para alisin na yung 12% value-added tax sa kuryente para nang sa ganun po bumaba ang presyo ng kuryente at bumaba rin po ang ilang presyo ng bilihin. Alam niyo mga karilto, yung tungkol sa kuryente, parang narinig ko lang yun kay Sir Marcoleta, no? Agaw-agaw na lang ba? Si Ka Erwin. Pakinggan natin. Boses po ninyo sa Senado, tagapagtanggol po ninyo sa Senado. Ngayon ang tanong ko po, teka muna, tanggap na po ba ako? Marami pong problema ang gobyerno. Kailangan po ng kaalyado ng administrasyon. Problema po natin sa pagkain, problema po sa edukasyon, problema po sa pagpapagamot, problema sa maliit ang kita. Kailangan po, hindi sa walang ginagawa ang gobyerno. Hindi po natin pwedeng isisi lahat sa pamahalaan. Samahan niyo po kami sa Senado, sasamahan po natin ang ating gobyerno para solusyonan ang mga problema na ito. Bahay at lupa, kung saan pwede nating palakihin ng ligtas ang ating mga anak. At syempre, lahat rin tayo dapat sapat ang kita. Kaya lahat rin tayo dapat magkaroon ng magandang trabaho. Yan talaga ang pangarap natin. Magkaroon ng sapat na kabuhayan o hanap buhay. Alam niyo po, hindi po dapat manatiling pangarap yan. Kung pagpapalain po ako, sana po, ayan po ay isusulong natin sa Senado. Nangarap din ako noon nung ako'y mayor ng Mandaluyong. Mahirap lamang kami. Sikat kami sa mental hospital. Isa lang, trabaho para sa tao. Pagkatapos noon, pabahay ang ginawa namin. 2,000 pamilya kaagad ang nagkaroon ng ginawa naming housing. Ilang pamilya ang nabiyayaan? 7,700. At marami pang ibang mga programa. Mga kasama, lahat ito, iaambag ko sa Senado kung ako'y palaring maging senador ng Pilipinas. Tungkol sa kuryente. At lahat tayo alam natin kung mahal ang kuryente, magmamahal ang tubig, magmamahal ang transportasyon, magmamahal lahat ng pamilya nga walang kaugalingon nga panimalay. Ang akong programa nga paghatag og sustainable livelihood, pangkabuhayan sa mga pamilya nga naglisod, tuloy ang programa natin habang si Manny Pacquiao nandito pa sa mundo. Ako po, Committee ng Turismo. Ang turismo po ay palalawakan natin dito sa Dumaguete City at sa buong Pilipinas. Kasama po natin dyan ang ating mahal na Pangulo na si Bongbong Marcos. Agri-tourism, kasama po natin ang ating mga magsasaka. Ngayon po, ang magsasaka ito ay malalawig at makakaroon ng trabaho, makakaroon ng negosyo. Trabaho, bawat Pilipino. Kami pong 12 na nasa harapan ninyo ngayon ay personal na pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang mga kandidato sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Base sa aming alang po ang aking may papangako.
Hindi ko sasayangin ang inyong mga boto at ipagpapatuloy ko ang aking pakikibaka sa katiwalian ng buong tapang, may integridad at may buong kakayahan. Education, health, para sa kababaihan, para sa mga senior citizen, luma na batas, pagbaba sa presyo ng gamot, pati sa mga nag-uubra na mga nanay, 105 days na maternity leave, tanan yan ginahimo ko sa sunod na 18 katuig. Nga, walang tigil yung pag-upak sa atin eh. Sabi ko nga, kahit na ano pang gawin nyo, si Bong Revilla hindi susuko sa laban. Si Bong Revilla ay isang mandirigma. Umasa po kayo na marami pa tayong gagawin kasama ang administrasyong ito. Kasama ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Lahat po ng mga kasama ko, ipaglalaban namin kayo hanggang sa huling patak ng aming dugo. Gusto po natin ng better healthcare. Dapat makapagbigay na po tayo ng libreng gamot para sa ating senior citizen. Gamot, dapat magbigay na din po tayo ng maayos na edukasyon. Tutukan ang daycare natin, tutukan ang kindergarten, dahil dapat bago pa sila umabot ng grade 3, marunong ng magbasa at magaling na sa math. At bilang panghuli, sa lahat ho ng manggagawa, dapat ang inyong OT, dapat ang inyong bonus, ang inyong 13th month, ang inyong 14th month ay wala ng tax. Makuha na natin. So nakakatuwa dito mga kariltok, ano, dito sa mga alyansa, no. Syempre kandidato sila, syempre kailangan nila magpabango, no. Ang dami nilang pangako, basta iboto sa Senado at mangyayari 'yon. Ay di wow, ang galing nyo. Yung pangako ni napabahay ni ni Manny Pacquiao. Hello. Pabahay, bahayan mo. Tapos anong kakainin ng tao? Hindi ba mas maganda trabaho, pamurahin lahat ng mga bilihin, ibaba ang presyo. O, di ba? Lahat ng pwedeng ibaba ang presyo, ibaba. O, hindi yung pataas ng pataas. Ako hindi ko rin maintindihan to si Manny Pacquiao eh. Sa boxing talagang bilib ako. Pero pag dito sa politika, sa tingin ko, wala rin to kasi isang paninindigan eh. Di ba dati tinira niya si Marcos tapos ngayon nakakampi kay Marcos. O, di ba ang gulo? O. Sana manalo sila. Galingan nila, di ba? Pero anyway mga kariltok, ito real talk ko lang Talagang malakas ang alyansa. Sa nakikita ko. Alam niyo kung bakit? Malakas sila dahil organized, di ba? May pera. Tapos yung ibang mga senador galing ng senador, di ba? Yun ang pagkakaiba ngayon. Talagang ginagastusan nila itong alyansa, di ba? Lahat ng pupuntahan nila, di ba? Oh, may mga kasamang artista. Rapper, diba? Nakita nyo dito sa Maisog. Simple lang. Pero mga legit, 'di ba? Legit ang tao. Walang pangako, walang kundi kusa. Dito, syempre may mga program kaya ang daming nanonood. Pero anyway, yun lang po yun. Ituloy natin dito kay Sir Marcoleta para makita nyo kung ano ang pagkakaiba talaga. Dahil ito, titindigan ka ng balahibo dito. Dito natin makikita ang mga tao may prinsipyo, may paninindigan at gustong magsilbi sa bayan. Hindi para sa sariling interest lamang. So tala, let's go! Sa ating lahat, gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko, kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes! Kasi po, sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Wala naman akong ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulations. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Sabi ko, pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Sapagkat naalala ko tuloy, nasan kaya si Larry Gadon? Ayan Larry Gadon, yung sinasabi mo mga 100 lamang. Ay nako, ang lakas mo. Pero nakakatuwa dito, low budget, pero 'di ba, daming tao. Let's go, walang program yan Walang mga artista. Let's go. Alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang
Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, napakinggan nila ko, itinuring nila akong kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito, tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka inapprove nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na i-final ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable. Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Yung batas ng kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humirap ng humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances, tinanggal na rin po. Pati po yung aking membership sa commission and appointments, tinanggal na rin po. Pati po yung mga pinatadaan sa akin na pantulong sa mga may sakit, yung mga bondo namin sa ospital, biglang finraise po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan, yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. They impeached the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Walang basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Gabi po sa ating lahat. Ito ang sinasabi kong pagkakaiba, mga karilto. Yung mga sinasabi ni Sir Marcoleta, talagang totoo naman. Talagang pinag-initan siya sa kamera. Kumbaga tinanggalan ng baril kumbaga. Oh, 'di ba? Yun lang ang masakit, pero kita nyo naman kung paano siya lumalaban. At saka yung tungkol sa kuryente, galing dito yan, mga karilto. Nung panghalalan noong kay BBM, no, yung Uniteam. Talagang pinaglalaban na niya na may baba o matagal na niyang inilalaban yan. Pero wala eh. May kumokontra. So kaya masasabi ko dito, mga karilto, kayo nang bahala. Para sa akin, naniniwala pa rin ako na mas lamang pa rin. Doon tayo sa katotohanan. Doon tayo sa ating nararamdaman. Ang kulang kasi sa atin, ang problema, maraming hindi nakakaalam ng nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko naman sila masisisi kung hindi nila napapanood o hindi nila naririnig o hindi nila nakikita. Kaya yun ang nakakalungkot. Kaya yung stream media, yun lang ang napapanood natin, yun ang napapanood ng marami nating kababayan, yun ang pagkakamali. Akala nila ayos pa ang patakbo, ayos pa lahat, pero talagang kinakawawa na tayo. Yun ang totoo. Kaya malungkot, nakakalungkot, pero ang sabi ko nga, mga karilto,
Ako, wala akong against kung sino po at sino ang ating susuportahan, sino ang ating iboboto. Pero ako, sa paniniwala ko, yung alam ko at ramdam ko na sila talaga ay magsisilbi at para sa bayan, para sa tao ang kanilang pagsisilbi. Hindi para sa sarili nilang interest. Para silang yumaman o kung ano man. Diba? Alam nyo naman yung mga kandidato sa totoo lang. Talagang ganun. Talagang gagawin lahat, sasabihin lahat ang mga pangako. Pag nanalo na, ayun, napapako. Hindi na bago yan. O, diba? So, kaya yun mga karito ka na, be wise tayo sa pagboto at syempre, sa ating mga iboboto. At ingat po tayo lagi. Basta ako, alam ko kung sino mga iboboto ko. Yun lang mga karito at tuloy-tuloy lang tayo. Mga karito at ito naman Police Kuya Bayat at ang lagi sinasabi magkikita po tayo dito sa apat na sulok na camera ito at lagi pong tatandaan keep safe and stay healthy po. Bye-bye.